Maria Maisa. Sapagkat panahon pa ni Tito Canillas, Brother Tito, Pamilyang Tito, na-open ko ang gawain. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat iuugnay pa rin ninyo kami dito sa inyong gawain. Siguro dapat dagdagan ang Genesis 12 ng Revelation 12. Anyway, giving thanks and declaring God's goodness sa inyong pong tema, medyo mahaba. Maraming gustong puntusan, pero tingnan natin. Ang sabi ng Philippians chapter 4, verse 6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya na unawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bakit po ito binasa? Kasi ito yung unang gusto natin putusan sa inyong tema. Giving thanks. Maging mapagpasalamat. May mga tao na nagpapasalamat lamang kapag may laman ang bulsa. Nagpapasalamat kapag maraming laman ang refrigerator, ang cabinet, maganda ang buhay, walang sakit at karamdaman. Paano na kung wala yung mga ganung bagay? Magagawa pa rin ba natin magpasalamat? Ang mga anak ng Diyos, walang pinipili panahon ng pagpapasalamat sa Diyos. Maganda man o hindi maganda ang sitwasyon ng buhay, kaya niya magpasalamat sa Kanya. Meron po kumari, ang edad ay 45 years old pareho. Ang sabi ng kanyang kumari, Mare, meron lang akong itatanong sa iyo kasi parehas lang tayo ng edad, 45 years old. Tingnan ng inyong katabi, 45, 55, 65. Sabi ng kanyang kumare, Mare, sabi niya, pareho tayo ng edad, pero bakit mas bata kang tingnan kaysa sa akin? Ano ba ang sikreto mo? Kasi ako, ginamit ko ng lahat ng pagpaganda, hindi pa rin ako bumata. Alam mo ba, Mare, sinubok ko na ang puti ng itlog. Bago ako matulog, inihihilamos ko yan. Hindi ako umingiti, hindi ako sumisimangot para hindi magkabitak-bitak. Pero pag-gising ko, ganun pa rin ang itsura ko. Alam mo ba, Mare, sinubok ko na rin ang gatas na malapot. Bago ako matulog, hinihilamos ko, hindi ako umingiti, hindi ako sumisimangot. Alam mo ba, Mare, pag-gising ko, ang aking mukha namamaga, puno-puno ng lagnat. Sabi niya, Mare, sinubok ko na rin yung lahat ng mga Astral Jet 1, Astral Jet 2, Astral Jet 3 hanggang 10. Sinubok ko na rin, pero hindi pa rin ako bumata. Alam mo, Mare, sinubok ko na rin yung chung-chunso. Alam niyo yung chung-chunso? Gamit ng mga lola yan. Nakarami na ako, nakaubos na ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako bumabata. Ano ba, Mare, ang sikreto mo at mas bata kang tingnan kaysa sa akin? Sabi ng kanyang kumare, Mare, ang sikreto ko hindi magastos. Ang sikreto ko simple lang. Paggising ko sa umaga, tutungtong ako sa ibabaw ng kama, pupurihin ko si Yahweh Shaddai sapagkat binigyan niya pa ako ng panibagong buhay. Sabihin mo sa katabi mo, kaya ko rin yan. Marami kasing tao, paggising pa lang, ang nakita ko kasi, nagre-reklamo na, galit na agad. Paggising, nakikita ang labahan
pagsisisi, hindi magaganda ang nakikita, nagagawa pa rin magpasalamat sa atin. Meron daw isang binata ang nagpatingin sa doktor. Ang sabi ng doktor sa kanya, "Iho, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, isang linggo ka na lang na mabubuhay sa mundo." Sabi ng binata, "Praise the Lord! Thank you, Lord!" Sabi ng doktor, "Iho, tika. Mali ba yung narinig mo at nagpasalamat ka at nagpuri sa Diyos? Ang sabi ko sa iyo, isang linggo ka na lang na mabubuhay. Bakit nagpuri ka at pinasalamatan mo pa ang Diyos?" Sabi nung binata, "Dok, hindi niyo po kasi na itatanong, ako po ay attender ng El Shaddai. Naranasan ko lang po palagi na ginagawa. Palagi kong ginagawa sa umaga na pagkising ko, nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Diyos sapagkat binigyan niya ako ng isang bagong umaga. Dahil do, pag ako ay natutulog, hindi ko alam kung ako'y magigising pa sa umaga. Pero dahil sinabi mo, isang linggo pa akong mabubuhay, ang ibig sabihin, 7 umaga pa ako gigising na may bagong umaga. Kaya thank you, Lord! Praise the Lord." Mga kapatid, ano ang unang tema na pinupuntusan ninyo? Ang maging mapagpasalamat. Kahit hindi maganda ang panahon at sitwasyon ng buhay, kaya nating magpasalamat sapagkat ang Diyos ang siyang nag-iingat, ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kapayapaan, ang Diyos ang namamahala ng ating buhay. Pangalawa na gusto kong puntusan, declaring God's goodness. Ito po yung ikalawa ninyong pinupuntusan sa inyong tema. Sabi ng Lucas 11:13, Kaya kayo ng masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa inyo. Idugtong ko na ang 1 Peter 5:7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Ano yung ikalawa? Declaring God's goodness. Sino po ang magulang na naririto nang ibinigay niya sa kanyang anak ay hindi makabubuti para sa kanyang anak? Wala. Sabi ng ating binasa, sabi ni Jesus, kung kayong masasamang magulang, bibigyan ba ninyo ng ikapapahamak ang inyong mga anak? Hindi ba't hindi? E di lalo na ang Diyos. Magbibigay ba ang Diyos sa atin ng mga bagay na ikapapahamak natin? Hindi. Palagi natin tatandaan, minsan, hindi mo gusto, hindi sang-ayon sa iyong nakikita ang mga bagay na nangyayari. Gusto ko kayong dalhin sa isang kwento sapagkat malapit na ang banal na misa. Naghahanda na sa ating harapan. Meron pong isang babae, dalaga, ang namamasukan. Isa siyang clerk sa isang kumpanya. Pagkatapos niya mag-opisina, hinahanap niya ang mga gawain. Dumadalo siya ng prayer meeting. Ang una niyang nilalapitan ay ang table na may prayer request. Kayo ba may prayer request na? Kapag nakuha niya na yun, susulat niya ang kanyang pangalan. Sasabihin niya yung kanyang kahilingan, Lord, ang akin pong kahilingan. Dagdagan mo ang aking sweldo. Bakit siya humihingi ng dagdag na sweldo? Sapagkat meron siyang nanay na 50-50 ang buhay. Kung madadagdagan ng kanyang sweldo, ibig sabihin, ang unang makikinabang ang kanyang nanay, madadala niya sa magandang ospital, makakakuha sila ng dalubhasang doktor, mabibili nila yung mga mamahaling gamot. Siguro kung ikaw ang Diyos na makakabasa ng prayer request, makapagbigyan mo ang Diyos. Lord, ang aking panalangin, madagdagan ang aking sweldo. Doon sa kumpanya na kanyang
kanyang pinagtatrabahuhan ay nagkaroon ng krisis. Nagkatanggalan ng mga trabahante. Nang magkatanggalan, isa pa siya sa natanggal. Nung siya'y natanggal, dumating ang malaking kalungkutan sa kanya. Bakit? Sapagkat siya na lang ang inaasahan ng kanyang nanay. Pagkatapos natanggal pa siya, lagi siya nagkukulong sa kwarto, umiiyak, hindi makausap. Hanggang yung kanyang pag-iyak ay nagkakaroon ng katanungan. Ang sabi niya, may Diyos ba? Kasi kung mayroong Diyos, bakit iba ang sagot ng Diyos sa panalangin ko? Ang panalangin ko ma-promote, bakit ako natanggal sa trabaho? Hanggang ang sabi niya, hindi totoong may Diyos. Kasi kung mayroong Diyos, dapat answered prayer ako. Sige brother, pakiikot mo nga sa kanila, hindi nakikita yung tao Kung talagang mayroong Diyos, bakit iba ang sagot sa aking panalangin? Alam niyo mga kapatid, dumating yung punto na ayaw niya na maniwala ang Diyos. Walang Diyos, hindi totoo ang Diyos. Isang beses, nagbukas siya ng radyo. Pagbukas siya ng radyo, ang sabi ng announcer, at meron po ngayon nagaganap na isang malaking sunog sa kadahilanang nagkaroon ng malakas na pagsabog. Nang banggitin yung lugar at yung kumpanya, yun yung kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan. Nang magkaroon ng pagsabog, patay ang lahat ng tao naroon at napaluhod siya at ang sabi niya, Diyos ko! Patawad ko! Kaya mo pala ako tinanggal sa kumpanyang yon ay dahil hindi mo lang gusto na ang nanay kong mabuhay, pati pala ako ay gusto mo pa rin mabuhay. Mga kapatid, ang tanong, may mabuti bang ginawa ang Diyos sa kanya? Sa tingin niya wala. Sa tingin niya mali. Sinatanggal siya. Pero hindi niya nakita ay yung gagawin ng Diyos. Minsan may mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo gusto. Minsan may nagaganap sa buhay mo na ayaw sa plano mo, hindi ayon sa plano mo. Pero palagi natin tatandaan, mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin na mga nagmamahal sa Kanya. Hindi naunawaan ng babae na siya'y natanggal sa kumpanya. Pero mas maganda ang plano ng Diyos sapagkat ang ibig ng Diyos manatili siyang buhay sa piling ng kanyang nanay. Maaaring ngayong hapon na ito may mga panalangin kang hindi nasasagot, hindi na-answered prayer. Palagi mo tatandaan na may mabuting gagawin ang Diyos. Baka kaya hanggang ngayon hindi ka pa nakakapag-abroad sapagkat baka pagpunta mo sa ibang bansa, pasahero ka, pagbalik mo, nakakahuli ka na. Mas maganda na yun, nandito ka sa Pilipinas, at least nakakapalakpa ka pa, nakakadalo ka pa ng gawain, nakakapagpuri ka pa, kaya wala siya. Baka kaya hanggang ngayon, hindi ka pa nakakapag-asawa, ang edad mo, lagpas mo sa kalendaryo, huwag kang mag-alala. At least, malayo ka pa sa numero ng bingo. Baka kaya hindi ka pa nakakapag-asawa kasi hindi ka pang kalendaryo, pang bingo ka. See? Isipin natin palagi na ang Diyos ay may mabuting layunin, declaring God's goodness. Maaaring hindi sumasang-ayon sa gusto mo ang nagaganap, pero hindi ibig sabihin ayaw ng Diyos ay paranas sa iyo yung kanyang kabutihan. Ang nais lang ng Diyos sa iyo, ibigay niya sa takdang panahon na pakailangan mo yung bagay na kailangan. Pangatlo, mga kapatid na nakapaloob sa inyong tema, declaring God's faithfulness. Hebreo 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin natin isingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti
nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na araw ng Panginoon. Declaring God faithfulness. Tapat ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, tapat ang Diyos. Ang tao, kapag nangako, 10, swerte isa matupad. Mare, pwede bang ang aking utang sa katapusan ko na lang bayaran? Naghintay ka ng katapusan. Nagbayad? Sasabihin sa iyo, Mare, pwede bang sa susunod na katapusan na? Bago magkatapusan, inaabangan muna, nagpapapansin ka na, dumadaan ka sa kanyang harap. Ano sasabihin? Naku, Mare, pasensya na, may nauna na siya. Pwede ba sa katapusan na lang ulit? Naubos na lahat ng katapusan. Naubos na rin yung taon. Naubos na ang mga pasensya mo, pasensya mo. Nagbayad ka? Hindi. Bakit? Kasi ang tao walang isang salita. Ang pangako ng tao ay hindi mo mapanghahawakan. Ngunit sabi na aklat ng bilang, ang lahat ng sinabi ni Yahweh, kanyang ginagawa. Ang lahat ng kanyang pangako ay kanyang tinutupad. Kaninong pangako lang ang mapanghahawakan? Ang pangako ng Diyos. Sabi ng mga Bible scholar sa Biblia, there are more or less 30,000 promises mayroon ang Diyos. Ang dami! Ang tanong, natutupad ba ang lahat ng pangako ng Diyos? Ang sagot ko dyan ay amen. Yes. Bakit? Kasi ang Diyos ay hindi katulad na bumibigay. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao na kapag nangako ay mapapako. Ang Diyos kapag nangako, kapag sinabi niya, hantayin mo at magaganap sa inyong buhay. Magandang hapon, palakpakan natin ang ating Panginoon. Inaanyayahan ko naman kayo tumayo sapagkat pag-alagdabisa ka. Balikan natin ang saglit. Ano ba ang inyong tema? Psalm 9:1-2. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Ang kahangahangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos ng kataas-taasan. Bago ko po tuluyang tapusin ito, habang kayo nakatayo tayo. Meron na akong gustong share sa inyo. May sinalalit ka, 5 minutes lang. Ako ay nakasayin sa Camarines Norte. Nung malaman ko, pang-lima pala ko na inasayin. Ano ibig sabihin? Kasi yung una, tumanggi. Siyempre, dahil tumanggi, naghanap ng kapalit. Tumanggi, nag-animal. Siyempre, naghanap ng kapalit. Tumanggi, nag-animal. Pang-apat, tumanggi, nag-animal. Ako yung pang-lima. Wala po akong tinatanggihan misyon. Kahit isa, 2 tao, pinupuntahan ko yan. Nagsasalita na ako na walang tao sa harap, meron pa kayang narsasas. Wala akong pinipiling misyon. Alam niyo, kaya pala tinatanggihan, tiniiwasan yung misyon sa Camarines Norte. Kasi ang opisina doon, kapag sumikat na ang araw, nakatapat sa opisina hanggang sa paglubog ng araw. Ang kwarto, sementado. Imagine ninyo, ang init sa gabi, mahinit. Kaya ang aking kinakanta pag ako'y nandoon sa opisina, sa pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog nito. Sabi. Tapos, katikit pa ng pintuan yung lutuan. Tulog ka pa. Alam mo na kung ano ang inyong ulam dahil amoy na amoy mo yung pusok na rinulog. Hindi lang yun, talagang misyon mga kapatid. May mga panahon pa nga na nag-aano ko sa iyo. Pagkatapos na ibigay sa akin yung aking love offering, tinatawag ko ang sekretary
Hindi mo yan ibinabalik. Inilalapoperin mo yan sa inyong gawain sapagkat alam ko ang inyong gastusin. Lapoperin mo yan sa inyo, hindi balik. Ganun kahirap yung probinsya na akin napuntahan. Buwan ng may tumawag sa akin galing London. Ang sabi niya sa akin, Brother Jerry, marunong ka mag-gumamit ng computer? Oo naman, marunong. Laptop? Oo naman, marunong. Sabi niya, may bibigay ako sa iyong laptop. Kunin mo sa aming bahay, sa ating mga kapatid. Sabi ko naman sa kanya, tika Brad, lalaki ko yun. Tika Brad, sabi ko, Jun, pasakan. Baka gagamitin niya naman kapatid mo at mga pamangkin mo sa school. Nakakahiya naman na kunin ko. Baka pagsabihan pa akong si brother mapagsamantala. Huwag na lang, tinanggihan ko. Sabi sa akin, ikaw bahala. August, uwian. Bago ako umuwi ng Maynila, tumawag ulit. Sabi niya, bro, nakakandaan mo yung tawag ko sa iyo nung May. Oo, sabi ko. Yung laptop na sinasabi ko, baka makauwi ka na ng Maynila. Kuhanin mo, ibinibigay ko sa iyo yan. Sabi ko, tika Brad, nakakahiya. Baka ginagamit ng mga kapatid mo na pamangkin mo. Sabi niya, Brad, dalawa yun. Maliit at malaki. Sabi niya, alin ba ang gusto mo? Maliit o malaki? Sabi ko, maliit na lang. Para madaling dalhin. Sabi niya, sige, pumunta ka doon. Hindi ba nakakahiya? Sabi niya, Brad, akin yung mga laptop na yun. Ako ang may-ari nun. Karapatan ko kung kanino ko gusto ibigay ang pagmamayari. Hindi na ako nakareklamo, pinuntahan namin. Pagdating namin, bro, wala yung maliit, absent. Sabi niya, yung malaki, kung alin yung nandyan, yan ang kunin ninyo. Kinuha namin. Nagpasama ako sa ating kapatid, kay Brother Chico Agrabante, ngayon nasa Rizal na yun. Punta kami sa bayan ng Naga, pinareformat namin. Habang nire-reformat, tinanong ko yung technician, Brad, magkano ang halaga ng ganitong laptop? Sabi niya, Brad, ang ganito pong laptop ay nagkakahalaga, hindi bababa ng 70,000 pesos. Talaga? So, di ba yun kasi? Ganyan ang halaga, sabi niya, opo. Kasi ganito yung laptop ng aking amo. Sino ba ang amo niya? I-chief na may-ari ng rice mill ng Camarines Norte at may-ari ng computer school sa Camarines Norte ng Naga. Sabi ko talaga, ibig parang sabihin, computer school na lang at saka rice mill ang kulang sa akin, mayaman na rin ako. Anong ibig sabihin mga kapatid? Nung ako'y umuwi ng Maynila, ang mga preacher disciple nagre-report yan, nalaman nila na may nagbigay ng laptop sa akin sa Camarines Norte. Yung probinsyang tinatanggihan, iniiwasan, maraming nagka-interest na mapunta doon. Hanggang ngayon, walang namibigay ng laptop doon. Ako lang ang nabigay. Anong ibig sabihin? Ang Diyos tapat sa lahat ng ating gagawin paglilingkod, kaya ipagsigawan natin ang kanyang kabutihan at ang kanyang katapatan. Magandang hapon, palapakan natin ang ating Panginoon. Hindi ko alam kung nakawin ko ba na mahalaga